Si Arnold ang ikapitong prinsipe ng imperyo ng Adriasia, ngunit mas gusto niyang mamuhay bilang isang adventurer sa probinsya dahil ayaw niya sa buhay ng pagiging prinsipe. Isang araw ay bigla siyang ipinatawag pabalik ng butler ng kanilang pamilya na si Sebas. Ipinaalam nito na namatay na si General Dominic at agad itong ikinabahala ni Arnold kaya tinanong niya si Sebas kung sa tingin nito ay isa itong pagpaslang. Ipinaliwanag ni Sebas na hindi pa siya sigurado dahil kakaunti pa lamang ang impormasyon, pero naniniwala siyang may taong nasa likod nito dahil tila wala namang seryosong pagsisikap na hanapin ang salarin at dahil dito, nagpasya si Arnold na bumalik sa kabisera upang siya mismo ang mag-imbestiga. Pero bago iyon, kailangan muna niyang tapusin ang kasalukuyan niyang misyon at isinuot niya ang kanyang kasuotan bilang adventurer at nagtungo upang patayin ang Minotaur na matagal na niyang hinahabol. Karaniwan ay gusto niyang mas tumatagal ang laban para mas masaya pero dahil nagmamadali siya, nagpasya siyang tapusin agad ito at gumamit siya ng anti-gravity spell kaya lumutang nang hindi makontrol ang Minotaur, habang nasa ere ang halimaw ay sabay niyang pinakawalan ang tatlong magic spell na agad nitong ikinamatay. Makalipas ang ilang sandali ay nagtungo si Arnold sa guild upang iulat na natapos na niya ang misyon. Bilang patunay ay dinala niya ang sungay ng Minotaur at namangha ang lahat ng nasa guild dahil nagawa niyang mapatay ang isang Minotaur ng mag-isa. Ngunit hindi naman nagulat ang receptionist dahil normal na iyon para sa isa sa 5 SS rank adventurer ng imperyo. Pagkatapos nito ay naglagay si Arnold ng ilang gintong barya sa counter at sinabing ililibre niya ng inumin ang lahat ng naroon kasama ang receptionist. Kapalit nito ay nais niyang siya ang unahin sa susunod na magkaroon ng high difficulty quest. Masaya namang pumayag ang lahat at pagkatapos asikasuhin ang lahat sa guild, nagtungo si Arnold sa isang madilim na eskinita. Hinubad niya ang kanyang disguise bilang adventurer at nagbukas ng portal upang makabalik sa kabisera at harapin ang nangyayaring kaguluhan. Pagdating niya roon ay agad niyang kinausap ang kanyang nakababatang kapatid na si Leonard, ang ikawalong prinsipe upang malaman ang buong sitwasyon. Tinanong niya kung totoo bang patay na si Dominic at kinumpirma ito ni Leonard. Nakonsensya si Leonard dahil naniniwala siyang namatay lamang si Dominic dahil kakampi niya ito. Tinanong ni Arnold kung may hinala ba siya kung sino ang may kagagawan nito ngunit sinabi ni Leonard na wala siyang ideya. Dahil dito ay tinanong siya ni Arnold kung ano ang balak niyang gawin, sumagot si Leonard na mas gusto niyang iwasan ang labanan sa loob ng kanilang pamilya at iyon mismo ang inaasahan ni Arnold na maririnig. Ipinaliwanag ni Arnold na kung hindi sasali si Leonard sa labanan para sa trono tulad ng iba nilang mga kapatid, isa-isa silang magiging target hanggang sa tuluyang mabura ang kanilang grupo at kasama rito si Arnold at maging ang kanilang ina. Naunawaan ni Leonard ang sinabi ni Arnold at humingi siya ng tawad dahil matagal siyang nagdalawang isip at tuluyan nang nagpas siyang sumali sa laban para sa trono. Masaya si Arnold sa naging desisyon ng kapatid at nangakong tutulungan niya ito sa bawat hakbang. Ang una nilang gagawin ay bumuo ng isang malakas na hukbo upang walang sino mang makapagbanta sa buhay ni Leonard. Sinabi rin ni Arnold na lalabas siya upang maghanap ng mga kakampi ngunit pinayuhan niya si Leonard na huwag umasa ng husto dahil halos lahat ng makapangyarihang maharlika ay nakapanig na sa ibang kampo. Sinabi ni Leonard na naiintindihan niya iyon at nagpasalamat siya kay Arnold sa lahat ng tulong nito at sa totoo lang, naniniwala si Leonard na mas karapat-dapat si Arnold na maging susunod na emperador dahil mas mahusay ito kaysa sa kanya. Ngunit agad iyong tinanggihan ni Arnold at ang gusto lang niya ay mamuhay ng tahimik at balang araw ay mag-asawa. Alam niyang hindi mangyayari iyon kung siya ang magiging emperador kaya kailangan si Leonard ang maupo sa trono. Kalaunan ay muling nakipag-usap si Arnold kay Sebas. Tinanong siya nito kung bakit hindi niya sinabi kay Leonard na isa pala siyang SS rank adventurer at ipinaliwanag ni Arnold na hindi niya maaaring gawin iyon dahil ipinagbabawal sa mga miyembro ng maharlikang pamilya ang paggamit ng sinaunang mahika. Ang lahat ng ginagamit niyang kakayahan bilang adventurer ay nakabase sa ancient magic. Kung mabubunyag ang kanyang lihim ay magiging problema lamang ito para sa kampo ni Leonard at gayunpaman. Ipinapaalala ni Sebas na ang pagkatao ni Arnold bilang adventurer ay kinikilala bilang isa sa pinakamalalakas sa buong bansa. Sigurado siyang malaking tulong iyon kay Leonard at bawal man o hindi ay alam iyon ni Arnold subalit nais niya itong itago bilang huling alas. Bukod pa roon ay mas gusto niyang isipin ng lahat na isa lamang siyang walang silbing prinsipe dahil mas madaling talunin ang kalaban na minamaliit siya. Pagkatapos nito, tinanong niya si Sebas kung mayroon pa bang maharlikang pamilya na hindi pa pumapanig sa alinmang kampo at sinabi ni Sebas na iisa na lamang ang natitira,
ang pamilya Kleiner at nagulat si Arnold dahil isa sa malalaking angkan ang pamilya Kleiner. Kaya naisip niyang siguradong may dahilan kung bakit hindi pa sila pumipili ng panig. Tinanong niya si Sebas kung may nalalaman ito tungkol sa sitwasyon at ipinaliwanag ni Sebas na kasalukuyang sinasalakay ng mga magical beast ang kanilang teritoryo, dahil abala sila sa paglutas ng problemang iyon at wala pa silang oras na makikisali sa labanan para sa trono. Naisip ni Arnold na magandang ideya kung pupunta siya roon bilang adventurer at tutulungan silang malutas ang problema. Pagkatapos ay sasabihin niyang si Leonard ang nagpadala sa kanya upang magkaroon ng utang na loob ang pamilya Kleiner sa kapatid niya. Ngunit binalaan siya ni Sebas na maaaring maging maingat si Duke Kleiner kay Leonard kung malalaman nilang kaya nitong magpadala ng isang SS rank adventurer, kaso para kay Arnold ay mas maganda pa nga kung ganoon ang mangyayari. Kapag naniwala ang lahat na may suporta ang kampo ni Leonard mula sa isang SS rank adventurer, magdadalawang isip ang kanilang mga kalaban bago kumilos at ang kailangan lang niyang siguraduhin ay walang makakaugnay sa kanya at sa adventurer na si Silver. Pagkatapos nito, muli niyang isinuot ang kanyang kasuotan bilang adventurer at naghanda ng bumisita sa mansyon ni Duke Kleiner at bago siya umalis, binalaan siya ni Sebas na mag-ingat dahil ang anak na babae ng Duke ng Kleiner ay isa sa mga tumanggap noon ng Blue Gull mula sa kanyang ama. Bukod pa rito ay napakaganda rin nito, kaya pinayuhan niya si Arnold na huwag magpadala sa alindog nito kahit ano pa ang mangyari at doon ay ngumiti si Arnold at sinabing hindi na niya kailangan ang ganoong paalala, pagkatapos nito ay gumamit siya ng teleport papunta sa mansyon ng Duke. Ngunit pagdating niya sa harapang gate ay hinarang siya ng gwardya, tinanong siya nito kung sino siya at ipinakilala ni Arnold ang sarili bilang SS rank adventurer na si Silver. Kaso hindi siya pinaniwalaan ng gwardya dahil kung talagang may dumating na ganoong kataas na ranggong adventurer, dapat ay ipinaalam na iyon ng guild ng mas maaga. Sinabi ni Silver na naroon siya sa utos ni Prinsipe Leonard, pagkatapos ay ipapasok na sana niya ang kamay sa kanyang jacket upang ilabas ang guild card bilang patunay ng kanyang pagkakakilanlan, kaso mayabang siyang pinigilan ng gwardya at sinabihan na umalis na lamang. Saglit na nag-isip si Silver kung paano niya malalampasan ang matigas na gwardya, iginiit niyang ang hindi pagpapapasok sa kanya ay isang malaking pambabastos na hindi lamang sa kanya kundi pati na rin kay Prinsipe Leonard. Sa sandaling iyon, napansin niya ang anak na babae ng Duke na nakatingin sa kanya mula sa bintana at napagtanto niyang totoo ang mga balita tungkol sa kagandahan nito, isang tingin pa lamang ay halos matunaw na siya kahit hindi pa sila nag-uusap. Nagpa siya si Silver na umalis muna at gumamit siya ng teleport upang bumalik sa kastilyo. Nagulat si Sebas nang makita siyang bumalik agad pero ipinaliwanag ni Silver na nagbago na ang kanilang plano. Sa halip na si Silver ang bumisita sa Duke ay si Arnold na ang pupunta, dahil bastos na itinaboy ng gwardya si Silver kahit pumunta ito upang tumulong, mayroon na ngayong sapat na dahilan si Arnold upang pilitin ang Duke na makipagkasundo sa kanila. Inabot ng 5 araw si Arnold bago makarating sa teritoryo ng pamilya Kleiner dahil hindi niya maaaring ipaalam sa iba na kaya niyang gumamit ng teleport at pagdating niya roon, agad siyang nakipagkita sa Duke at masaya itong muling makita si Arnold at sinabing huli nila itong nakita noong 10 taong gulang pa lamang siya, pagkatapos ay tinanong nito kung ano ang sadya niya. Sinabi ni Arnold na naparoon siya upang maningil ng kabayaran. Nagtaka ang Duke at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin kaso malakas na sinabi ni Arnold na huwag na itong magkunwaring walang alam. Ipinaliwanag niya na dahil sa kabaitan ni Prinsipe Leonard, ipinatawag nito ang SS rank adventurer na si Silver upang tulungan ang teritoryo ng Duke laban sa pag-atake ng mga magical beast, subalit sa halip na tanggapin ang tulong ay walang galang na pinalayas ng Duke ang adventurer. Nataranta ang Duke nang marinig ang pangalang Silver dahil kilala niya ito bilang isang sikat na SS rank adventurer, tinanong niya kung totoo bang nagpunta roon ang ganoong kataas na ranggong adventurer dahil wala siyang natanggap na anumang balita. Galit na tinanong ni Arnold kung tinatawag ba siyang sinungaling ng Duke, nakisabay naman si Sebas sa palabas at nagpapanggap na siyang kalmado na tagapamagitan at sinabi niyang posible ring walang alam ang Duke sa nangyari. Kaya mas mabuting bigyan muna ito ng pagkakataong alamin ang buong katotohanan. Pumayag si Arnold kaya agad na umalis ang Duke upang imbestigahan ang nangyari. Pagkalabas pa lamang ng Duke sa silid na pangiti si Arnold dahil eksakto iyon sa plano niyang mangyari at makalipas ang ilang sandali, narinig ni Arnold ang Duke na galit na pinapagalitan ang kanyang anak.
hindi nagtagal ay kinaladkad ng Duke ang anak nito papasok sa silid upang humingi ng tawad kay Arnold. Ipinaliwanag ng Duke na ilang araw na ang nakalipas ay iniwan niya ang kanyang anak na namamahala sa gate bilang bahagi ng pagsasanay nito, nang dumating ang isang lalaking nagsasabing siya si Silver at agad itong pinalayas ng kanyang anak. Ipinaliwanag naman ng anak ng Duke na hindi niya inasahang isang SS rank adventurer ang basta na lamang lilitao kaya inakala niyang isa lamang itong manloloko, subalit sinabi ng Duke na hindi iyon sapat na dahilan upang itataboy ang tao nang hindi man lang muna kinumpirma ang pagkakakilanlan nito. Pagkatapos ay nagsalita si Arnold at tinanong ang Duke kung paano nito itatama ang nangyari. Matapos kasing mabastos si Silver at baka ayaw na nitong tulungan si Leonard at napagtanto ng Duke kung gaano kaseryoso ang sitwasyon at dahil dito, inialok pa nito ang sariling buhay bilang kabayaran sa nangyari. Ngunit sinabi ni Arnold na wala siyang pakialam sa buhay ng Duke, maging sa buhay ng anak nito at dahil wala naman siyang mapapala sa mga iyon ay bigla namang pumasok sa silid ang anak na babae ng Duke na si Finn at tinanong niya si Arnold kung tatanggapin ba nito ang kanilang paghingi ng tawad kung iaalay niya ang kanyang sarili bilang kapalit. Nagmakaawa ang Duke kay Arnold na huwag gumawa ng anuman kay Finn dahil hindi nito alam ang sinasabi nito, subalit iginiit ni Finn na nakita niya si Silver noong araw na dumating ito, kaso wala siyang ginawa upang pigilan ang nangyari kaya naniniwala siyang may kasalanan din siya tulad ng iba. Parehong nakiusap ang Duke at ang anak nito na huwag idamay si Finn at sila na lamang ang parusahan dahil sila ang tunay na may kasalanan. Ipinaliwanag naman ni Sebas kay Arnold na dahil taos-puso ang kanilang paghingi ng tawad, marahil ay dapat niya silang pagbigyan. Tinanong ni Arnold kung ano ang mangyayari kung tuluyan ng tumanggi si Silver na tulungan sila matapos ang nangyari. Ipinaliwanag ni Sebas na tapat si Silver kay Leonard kaya hindi nito tatalikuran ang prinsipe dahil lamang sa isang pagkakamali. Dagdag pa niya, sigurado rin siyang handang patawarin ni Leonard ang Duke at ang pamilya nito dahil hindi naman sinasadya ang nangyari. Nagkunwaring nag-isip si Arnold bago sinabi sa Duke na magpadala ito ng tao upang hanapin si Silver at personal na humingi ng tawad. Pagkatapos nito, magkasamang umalis sina Arnold at Finn upang makipagkita kay Silver at upang maging kapanipaniwala ang lahat, gumawa si Arnold ng isang napakagandang magic illusion na gagaya kay Silver habang naroon din siya mismo at dahil dito, hindi man lang naghinala si Finn na si Arnold at si Silver ay iisang tao lamang. Nagpapanggap si Silver na labis siyang nadismaya at sinabi niyang pumunta lamang siya roon dahil hiniling iyon ni Leonard, ngunit sa halip ay walang galang ang naging pagtrato sa kanya. Gayunpaman ipinahayag niyang tungkulin pa rin niyang tuparin ang kahilingan ni Leonard. Kaya kung mapapangako ni Arnold na papanig ang Duke kay Leonard sa labanan para sa trono, handa siyang iligtas ang kanilang teritoryo at ipinaliwanag ni Arnold na wala pa siyang nakukuhang formal na pangako mula sa Duke, subalit sigurado siyang susuportahan nito si Leonard kapag tinulungan sila ni Silver. Kaso iginiit ni Silver na hindi pa siya handang magtiwala sa salita lamang ng Duke dahil maaari pa rin itong magtaksil anumang oras, hanggat hindi ito lumalagda sa isang kasunduang may bisa at wala siyang balak tumulong. Dahil dito, yumukod si Arnold at nakiusap kay Silver na unahin munang iligtas ang teritoryo dahil mas marami pang inosenteng tao ang mamamatay kung maghihintay sila. Nang makita ni Finn na sincere na nakikiusap si Arnold para sa kapakanan ng kanilang teritoryo, lalo siyang humanga rito at naniwalang isa itong mabuting tao na tunay na nagmamalasakit sa iba. Dahil sa paulit-ulit na pakiusap ni Arnold ay pumayag din si Silver na unahin munang lipulin ang mga halimaw, gayunpaman ay sinabi niya kay Finn na inaasahan niyang makumbinsi nito ang kanyang pamilya na suportahan si Leonard dahil kung hindi niya sana tatanggapin ang trabahong ito. Pagkatapos nito ay naghanda nang umalis sina Arnold at Finn at bago sumakay si Arnold sa karwahe kasama si Finn, sinabi ni Sebas na labis siyang humanga sa kakayahan nitong gumawa ng isang magic illusion na kayang gayahin si Silver dahil ngayon lamang siya nakakita ng ganoong klaseng mahika. Pinuri rin ni Sebas ang naging pag-arte ni Arnold dahil halos naniwala na rin siya na totoo ang buong pangyayari at makalipas ang ilang sandali, dumating si Arnold sa bahagi ng teritoryo na pinakamalala ang pagdami ng mga slime, bagamat hindi gaanong mapanganib ang bawat slime at naging napakadelikado na ang sitwasyon dahil sa sobrang dami ng mga ito. Nauna nang ipinadala roon ang isang grupo ng mga adventurer na binubuo ng 2 A-rank at 4 na B-rank upang tumulong, ngunit kulang ang kanilang lakas upang mapatay ang mother slime na siyang lumilikha ng napakaraming maliliit na slime. Ayaw namang maging bastos ni Silver,
kaya magalang niyang tinanong kung maaari bang siya na lamang ang humawak sa misyong iyon at nakilala siya ng pinuno ng grupo bilang isang SS rank adventurer, kaya agad itong pumayag dahil alam niyang wala sa kanila ang sapat na lakas upang matapos ang misyon. Nalungkot ang pinuno ng grupo dahil pakiramdam niya ay napakahina nila at wala silang nagawa upang malutas ang problema, subalit sinabi ni Silver na hindi nasasayang ang kanilang pagpunta roon at kung hindi dahil sa kanilang grupo, mas lalo pang kakalat ang mga slime sa buong lugar. Pagkatapos nito ay humarap si Silver sa direksyon ng Mother Slime, itinaas ang kanyang kamay at gumamit ng isang sinaunang spell na sumisira sa lahat ng nasa harapan niya, kabilang na ang Mother Slime. Pagkatapos ng laban, humarap siya sa grupo at sinabi na maaari nilang aangkinin ang tagumpay kung gugustuhin nila dahil wala naman siyang interes sa kasikatan o papuri at matapos iyon, gumamit siya ng teleport at bumalik sa kanyang silid. Pagdating niya roon, hinuhubad niya ang kanyang maskara upang makapagpahinga na rin sa wakas ngunit hindi niya alam na pumunta pala si Finn sa kanyang silid upang hanapin siya, dahil dito ay nakita nito habang hinuhubad niya ang kanyang kasuotan at doon nito nalaman na si Arnold at si Silver ay iisang tao lamang. Nais malaman ni Arnold kung ano ang ginagawa ni Finn sa loob ng kanyang silid, agad namang humingi ng paumanhin si Finn at ipinaliwanag na dinalhan sana niya ito ng mga merienda kanina, kaso pagdating niya ay wala si Arnold sa silid. Dahil hindi nakalock ang pinto ay pumasok siya at iniwan ang mga merienda sa mesa. Eksakto namang nag-teleport si Arnold pabalik habang naroon pa siya at sinisi ni Arnold ang kanyang sarili dahil sa pagiging tanga sa hindi pag-lock ng pinto. Ngunit ngayong nalaman na ni Finn ang kanyang lihim at hindi na niya ito basta maaaring paaalisin, nangako si Finn na hindi niya sasabihin kahit kanino ang tunay na pagkakakilanlan ni Arnold, pero hindi agad naniwala si Arnold dahil napakalakas ng pagkakasabi ni Finn sa pangakong iyon. Napagtanto ni Finn ang kanyang pagkakamali at muli siyang humingi ng tawad, gayunpaman ay hindi naman iyon ikinabahala ni Arnold dahil may mga soundproof ang spell ang buong silid kaya walang ibang makarinig sa kanilang usapan. Ang mas ikinagulat niya ay kung gaano kakalma si Finn sa sitwasyon, kaya tinanong niya kung hindi ba ito natatakot na baka patahimikin niya ito gamit ang dahas. Ngunit sinabi ni Finn na hindi man lang iyon sumagi sa kanyang isip at batay sa pagkakakilala niya kay Arnold. Hinding-hindi ito gagawa ng ganoong bagay at kung dumating man sa puntong kailangan siyang patayin ni Arnold, ibig sabihin ay talagang wala na itong ibang pagpipilian kaya handa niya iyong tanggapin. Hindi makapaniwala si Arnold sa sobrang tiwalang ibinibigay ni Finn sa kanya, ngunit ipinapaalala ni Finn na si Arnold pa rin ang bayaning nagligtas sa kanilang nasasakupan, maging bilang Arnold o bilang Silver kaya natural lang na pagkatiwalaan niya ito. Inamin din niya na nalito pa rin siya noon kung paano lumitaw si Arnold sa dalawang magkaibang lugar ng sabay, ngunit ngayon ay malinaw na sa kanya na sadyang nagpapanggap si Arnold na isang mahina at walang kwentang prinsipe para suportahan si Leonard, dahil dito ay lalo pa siyang hinangaan ni Finn. Nang makita ni Arnold ang taos-puso ng ngiti ni Finn, wala na siyang lakas ng loob na patahimikin ito kaya pumayag siyang palayain si Finn, ngunit pinasumpa niya itong hindi kailanman ibubunyag ang kanyang lihim sa kahit anong pagkakataon at agad namang sumang-ayon si Finn. Makalipas ang ilang sandali, nakipagpulong ang duke sa mga A-rank adventurer na katatapos lamang lipulin ang natitirang mga slime at bilang pasasalamat, sinabi niyang naghanda siya ng dagdag na gantimpala bukod sa karaniwang bayad sa misyon. Kaso magalang itong tinanggihan ng mga adventurer dahil naniniwala silang hindi nila iyon karapat-dapat at ayon sa kanila, hindi sila ang tunay na lumutas sa problema pero gayunpaman ay nangako sila na kung mangailangan muli ng tulong ang duke, sisiguraduhin nilang sapat na ang kanilang lakas upang sila mismo ang humarap sa ganoong panganib. Pagkaalis ng mga adventurer, nagpasalamat ang duke kay Arnold sa pagligtas sa kanyang nasasakupan at gaya ng ipinangako niya, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matiyak na si Leonard ang magiging susunod na hari. Natuwa si Arnold na kakampi na nila ang pamilyang Kleiner dahil nangangahulugan itong maituturing na ngayon si Leonard bilang ikaapat na malaking puwersa sa labanan para sa trono, habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa paghalili sa trono at doon ay ipinaliwanag ng duke na humiling si Finn na isama siya kay Arnold bilang kinatawan ng kanilang nasasakupan. Nagulat si Arnold nang marinig iyon at inamin ng duke na nagulat din siya noong una itong sabihin ni Finn, ngunit hindi niya kayang tanggihan ang kanyang anak kaya kung iyon talaga ang gusto nito, hindi niya ito pipigilan at sa simula ay tinanggihan ni Arnold ang alok dahil pakiramdam niya ay mas magiging komplikado ang mga bagay kapag kasama si Finn.
Ngunit nagpumilit ang duke kaya't ng araw ding iyon, magkasamang umalis sina Arnold at Finn pabalik sa kastilyo at habang naglalakbay, napansin ni Finn na tila may iniisip si Arnold at ipinaliwanag naman ni Arnold na hindi siya nagagalit, kundi pagod lang sa sitwasyon dahil hindi niya inaasahang sasama ito sa kanya. Ipinapaalala niya kay Finn na maraming beses nang nauwi sa madugong patayan ang mga labanan para sa trono sa kasaysayan, kaya mapapahamak ito kapag nakisangkot kaso binanggit ni Finn na alam na niya ang panganib na iyon. Gusto lamang niyang makatulong kay Arnold sa anumang paraan bilang kabayaran sa utang na loob niya rito, bukod pa roon ay naniniwala siyang mas makakapagpahinga si Arnold kung palagi siyang nasa tabi nito dahil masiguro nitong hindi niya maibubunyag ang lihim nito. Pagkalipas ng 5 araw sa wakas ay nakarating sila sa kastilyo. Pagdating nila roon ay ipinaliwanag ni Arnold kay Leonard ang lahat ng nangyari dahil wala itong alam sa mga ginawa niya. Pinili rin ni Arnold na ipagpatuloy ang kasinungalingang magkaibang tao sila ni Silver. Umabot pa siya sa puntong kunwari ay tinatanong ang motibo ni Silver kung bakit ito nakikipagtulungan sa kanila, nang sabihin ni Leonard na kahanga-hanga dahil marunong makipag-ugnayan si Arnold sa isang SS rank adventurer. Ginawa lamang iyon ni Arnold upang hindi masyadong umasa si Leonard sa kapangyarihan ni Silver at halos naunawaan naman ni Leonard ang nais niyang ipahiwatig. Gayunpaman ay wala ni kaunting pagdududa si Leonard na mabuting tao si Silver dahil siya ang nagligtas sa nasasakupan ng pamilyang Kleiner, habang pinag-uusapan ang mga Kleiner at naalala ni Leonard na sinabi ni Arnold na may kasama siyang kinatawan mula sa kanilang pamilya. Kaya tinanong niya kung sino ito at eksakto namang pumasok si Finn at nagpakilala. Nakilala agad siya ni Leonard bilang sikat na si Lady Finn at ikinatuwa niyang kakampi na nila ito at agad silang nag-usap tungkol sa kanilang plano. Tinanong ni Leonard kung paano gagamitin ni Arnold ang tulong ni Finn. Ipinaliwanag ni Arnold na nais niyang samantalahin ang kagandahan at karisma ni Finn sa pamamagitan ng pagpapanguna rito sa karamihan ng kanilang mga negosasyon, at masaya namang pumayag si Finn. Bukod pa rito, gusto rin ni Arnold na madalas itong pumasok at lumabas ng kastilyo upang makita ng maraming tao na suportado ng pamilyang Kleiner ang kampo ni Leonard. Pagkatapos ay tinanong ni Arnold si Leonard kung may naiisip pa ba itong ibang posibleng kakampi. Ngunit sinabi ni Leonard na kakaunti na lamang ang natitirang pagpipilian dahil halos lahat ng malalakas na angkan ay sumuporta na sa 3 pa niyang kapatid. Dahil nabanggit ang 3 iyon ay inamin ni Finn na hindi pa siya gaanong pamilyar sa kalagayan ng maharlikang pamilya, kaya hiniling niyang ipaliwanag sa kanya kung sino-sino ang 3 kalaban ni Leonard. Nagulat si Leonard na hindi pa ito naikwento ni Arnold habang papunta sila rito, pero binanggit ni Arnold na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon dahil sunod-sunod ang mga tanong ni Finn na wala namang kinalaman sa kanilang misyon. Humingi naman ng paumanhin si Finn dahil naging istorbo siya. Subalit sinabi ni Leonard na mukhang gusto talaga siya ni Arnold dahil karaniwan ay hindi nito sinasagot ang mga tanong na sa tingin niya ay walang silbi, dahil doon ay gumagaan ang pakiramdam ni Finn at agad namang nilinaw ni Arnold na kahit sinusubukan na niyang huwag pansinin si Finn, patuloy pa rin itong nagsasalita. Pagkatapos nito, ipinaliwanag nila ang tungkol sa 3 katunggali ni Leonard at ang una ay ang ikalawang prinsipe na si Eric Rex. Hawak nito ang malaking bahagi ng burokrasya ng imperyo at kilala rin bilang isa sa pinakamahuhusay na utak sa buong kaharian. Ang ikalawa naman ay ang ikatlong prinsipe na si Gordon Rex, na kasalukuyang may pinakamalakas na impluwensya sa hukbo at ang huli ay si Xander Rex, na may pambihirang talento sa mahika at kinikilala ng mga salamangkero sa buong imperyo. Malalakas na ang impluwensya ng 3 ito noon pa man, ngunit lalo pa nila itong pinalawak habang nilalabanan ang isa't isa para sa trono at dahil dito, karamihan sa mga maharlika ay nakapili na ng panig at sumuporta sa isa sa kanilang 3. 3 taon nang nagpapatuloy ang labanan para sa paghalili sa trono, nagsimula ito matapos mamatay sa digmaan ang kanilang panganay na kapatid na si Willem at kung hindi lamang siya namatay, hindi sana nagkaroon ng ganitong tunggalian. Ngunit ngayong wala na si Willem at kailangan nilang matiyak na si Leonard ang magiging hari dahil iyon na lamang ang tanging paraan upang mabuhay sila, sa sandaling iyon ay pumasok ang kasambahay ni Leonard na si Marie habang may dalang liham. Pagkabigay niya nito kay Leonard ay agad na naging seryoso ang kanyang mukha. Ang mga liham na iyon ay mga sagot mula sa mga maharlikang inalok niyang makipag-alyansa at halos lahat ay tumanggi at piniling suportahan ang isa sa kanyang mga kapatid. Karamihan ay dahil sa mas malaking perang inaalok ng mga ito. Sa kasamaang palad ay kulang ang pondo ni Leonard upang makipagsabayan sa kayamanan ng kanyang mga kapatid,
kaya wala siyang magawa at napabuntong hininga si Arnold dahil alam niyang napakarami pa nilang kailangang gawin kung gusto nilang makahabol sa ibang kampo. Kaso iginiit ni Leonard na huwag siyang mawalan ng pag-asa dahil nasa panig na nila ang prestihiyosong pamilyang Kleiner. Nariyan din si Lady Finn upang tumulong at nangako itong gagawin ang lahat ng kanyang makakaya. Pero makalipas lamang ang 2 araw, niyaya na agad ni Finn si Arnold na magpahinga ng 1 araw at gusto niyang libutin ang kabisera kasama siya dahil bago pa lamang siya roon, tinanggihan ni Arnold ang alok dahil siguradong mapapansin siya ng maraming tao kapag naglibot sila at isa pa, naniniwala siyang marami ring trabaho si Finn. Ngunit sinabi ni Finn na wala naman siyang natatanggap na mga imbitasyon nitong mga nakaraang araw kaya wala talaga siyang ginagawa, dagdag pa niya ay hindi rin sila mapapansin kung magsusuot siya ng disguise kaso ang naisip niyang disguise ay simpleng salamin lamang, na halos walang naitulong upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Napansin ni Arnold na gustong-gusto talagang mamasyal ni Finn, kaya sinabi niyang papayag siya kung pagbubutihin pa nito ang kanyang disguise at masayang-masaya si Finn nang marinig iyon. Agad siyang umalis at bumalik na nakasuot ng balabal at para kay Arnold ay sapat na iyon, kaya sabay silang nagtungo sa bayan. Habang naglalakad sila sa mga lansangan, sunod-sunod ang tanong ni Finn tungkol sa iba't ibang tindahan at mga pwesto sa paligid at nang huminto sila upang kumain, itinuro ni Arnold ang isang mataas na gusali at ipinaliwanag na iyon ang lugar kung saan nagsasanay ang mga sundalo. Labis na namangha si Finn dahil ngayon lamang siya nakakita ng ganoong pasilidad. Habang kumakain ay tuwang-tuwa rin siya sa sandwich na binili ni Arnold para sa kanya, dahil hindi pa siya nakakatikim ng ganoong klase ng keso at tinanong niya kung saan ito gawa. Ngumiti si Arnold at sinabing gawa iyon sa gatas ng Minotaur at saglit na natigilan si Finn sa narinig ngunit natawa si Arnold at inamin na joke lamang niya ito, ang totoo ang keso ay gawa lamang sa gatas ng kambing. Nakahinga ng maluwag si Finn nang marinig iyon subalit napansin niyang nakatitig si Arnold sa malayo. Kaya tinanong niya kung ano ang iniisip nito at ipinaliwanag ni Arnold na naaalala lamang niya ang kanyang kabataan dahil dati ay naglalaro rin siya tulad ng mga batang nakikita nila. Maya-maya ay aksidenteng natatamaan si Finn ng isang water ball na inihagis ng isa sa mga bata. Hindi man siya nasaktan at nabasa ng husto ang kanyang damit at naging halos see-through ito, kaya labis siyang napapahiya. Agad siyang dinala ni Arnold sa paborito nitong mananahi upang mapalitan ang kanyang damit. Ipinaliwanag ni Arnold na pumili siya ng kahit anong gusto niyang isuot pero hindi makapagdesisyon si Finn, kaya hiniling niyang si Arnold na lang ang pumili para sa kanya. Dahil nagpumilit si Finn, pumili si Arnold ng puting damit dahil sa tingin niya ay babagay iyon sa kanya at habang nagpapalit ng damit si Finn, pabirong tinanong ng mananahi si Arnold kung balak na ba nitong mag-settle down dahil bihira niya itong makitang lumalabas kasama ang isang babaeng tulad ni Finn. Subalit agad iyong itinanggi ni Arnold at iginiit na wala namang namamagitan sa kanila. Paglabas ni Finn suot ang puting damit na pinili ni Arnold at napansin ng mananahi na biglang lumiwanag ang mga mata ni Arnold. Para sa kanya ay iyon na ang pinakamalinaw na palatandaan na may espesyal itong pagtingin kay Finn. Sinabi ni Arnold sa mananahi na ipapadala niya si Sibos mamaya upang bayaran ang damit. Pagkatapos ay pabirong binanggit ng mananahi na sana ay masisiyahan sila sa natitira nilang date at dahil doon, sabay na namula sina Arnold at Finn at agad nilang itinanggi na date ang kanilang paglabas. Pagkatapos noon ay ipinagpatuloy nila ang paglilibot sa iba't ibang lugar sa bayan. Pagsapit ng gabi ay binanggit ni Arnold na oras na para umuwi sila pero ipinahayag ni Finn na may isa pa siyang tindahan na gustong puntahan, kaya nakiusap siyang maghintay muna si Arnold. Pumayag naman ito kaso binanggit niyang bibilisan lamang niya at nagpasalamat si Finn at agad na pumasok sa tindahan. Habang naghihintay si Arnold sa labas ay lumapit sa kanya ang grupo ng mga maharlika mula sa pamilyang Houseworth na pinamumunuan ni Guido Houseworth. Sadya silang lumapit upang manggulo. Dahil kilala si Arnold bilang isang mahina at walang kwentang prinsipe, inisip ni Guido na wala itong kakayahang lumaban kaya sinimulan niya itong hinamon at mainsulto at kahit kaya ni Arnold na talunin si Guido anumang oras, pinili niyang tiisin ang lahat ng pang-aabuso upang hindi mabunyag ang kanyang tunay na lakas. Pero nakita ni Finn ang nangyayari at hindi niya kayang pabayaan na basta na lamang inaapi si Arnold, kaya lumabas siya at ipinakilala na siya ang anak ng pamilyang Kleiner at ang kilalang Blue Moon at dahil dito, bahagyang natarante si Guido dahil hindi niya inaasahang may ganoon kalakas na kakampi si Arnold.
Mahigpit siyang pinagsabihan ni Finn at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa paraan ng pagtrato ni Guido sa isang miyembro ng maharlikang pamilya dahil lamang sa akala nitong wala itong sumusuporta rito. Sinabi pa niya na ang ginagawa ni Guido ay maituturing na hayagang kawalang-galang sa maharlikang pamilya, isang kasalanan na maaaring magdulot ng mabigat na kaparusahan. Dahil dito ay agad na humingi ng tawad si Guido at dali-daling umalis kasama ang kanyang mga tauhan at masaya si Arnold na natapos na rin ang gulo, subalit ipinaliwanag niya kay Finn na ginawa pa nitong komplikado ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na kung hindi sana ito nakialam, masisira na mismo ang reputasyon ng pamilyang Houseworth dahil sa ginawa ni Guido sa harap ng maraming tao, nang wala siyang kailangang gawin pero dahil nagpakilala si Finn at malamang na magtanim ng sama ng loob si Guido laban dito. Bukod pa roon, magiging mas mahirap na rin para kay Arnold ang kumilos ng palihim dahil mas marami nang magbabantay sa kanya ngayong alam nilang may koneksyon siya sa Blue Moon. Humingi ng paumanhin si Finn dahil hindi niya naisip ang mga maaaring maging epekto ng kanyang ginawa bago siya kumilos. Kaso iginiit ni Arnold na ayos lang iyon dahil alam niyang ginawa lamang iyon ni Finn dahil nag-aalala ito para sa kanya at sa katunayan, si Arnold pa nga ang humingi ng tawad dahil nasira ang masaya nilang pamamasyal. Pero ipinahayag ni Finn na wala itong dapat ipagpaumanhin at mas magiging maingat na lamang sila sa susunod. Bahagyang nagulat si Arnold dahil hindi man lang sumagi sa isip niyang muli silang mamamasyal, pero idinagdag ni Finn na gusto pa niyang makabalik sa bayan kasama siya balang araw. Kaya pumayag si Arnold na magtakda sila ng panibagong pamamasyal sa ibang pagkakataon at makalipas ang ilang araw. Ipinatawag sina Arnold at Leonard sa maharlikang palasyo kasama ang iba pang miyembro ng maharlikang pamilya dahil may mahalagang anunsyo ang hari at sa sandaling iyon pa lamang, pakiramdam na ni Arnold na hindi magandang balita ang kanilang maririnig. Nagpasalamat ang hari sa lahat dahil naglaan sila ng oras na pumunta kahit biglaan ang pagpatawag niya. Si Gordon ang unang nagtanong kung bakit sila ipinatawag ng hari at inakala niyang may kinalaman ito sa digmaan, kaya labis siyang nasabik. Ngunit sinabi ng hari na hindi iyon tungkol sa digmaan, gusto lamang niyang magsimula ng isang maliit na paligsahan sa pagitan ng lahat ng kanyang mga anak at nang marinig iyon ni Gordon, lalo siyang nasabik dahil inakala niyang maipapakita niya ang kanyang lakas. Ngunit nilinaw ng hari na hindi ito paligsahan ng lakas, mayroon silang 10 taong gulang na nakababatang kapatid na lalaki at babae, kaya ayaw niyang may masaktan sa kanila dahil dito ay tinanong ni Gordon kung tungkol saan ang paligsahan. Ipinaalam ng hari na balak niyang ibalik ang isang lumang festival na ginaganap nila ilang dekada na ang nakalipas. Naging interesado agad ang lahat ng marinig iyon at tinanong nila kung anong klaseng festival ito, at ipinaliwanag ng hari na tinatawag itong hunting festival. Noon ay ginaganap ang hunting festival sa panahong napakaraming halimaw sa paligid ng kaharian. Ang mga kalahok ay kailangang manghuli ng pinakamalaki at pinakapambihirang halimaw na kanilang mahahanap. Ngunit nitong mga nakaraang taon ay dumami ang mahuhusay na adventurer sa kaharian, dahil dito ay labis na nabawasan ang bilang ng mga halimaw kaya hindi na kinailangang ipagpatuloy ang festival ngayon at balak ng hari na idaos muli ang festival ngayong taon, halatang seryoso siya sa ideyang iyon. Pero tinanong siya ni Carlos kung sigurado ba siyang papayag ang guild sa ganoong kahilingan, dahil maaaring makialam ang festival sa trabaho ng mga adventurer at tiniyak ng hari na walang magiging problema dahil nakuha na niya ang pahintulot ng guild. Napansin ni Arnold na napakabilis nilang pumayag, ipinaliwanag ng hari na nahihirapan ang guild na kontrolin ang patuloy na pagdami ng mga halimaw nitong mga nakaraang araw kaya masaya silang tumanggap ng tulong, isa rin iyon sa mga dahilan kung bakit naisip ng hari na idaos muli ang festival. Dahil isa itong paligsahan ay tinanong ni Gordon kung may gantimpala ba ang mananalo, tinanong naman siya ng hari kung anong gantimpala ang gusto niya at walang pag-alinlangang sinabi ni Gordon na gusto niyang maging crown prince kapag nanalo siya. Nagustuhan ng hari ang pagiging direkta ni Gordon dahil malinaw nitong sinabi ang gusto niya, pero ipinaliwanag niyang hindi maaaring ibatay sa isang festival ang napakahalagang desisyon kung sino ang magiging crown prince. Gayunpaman, alam niyang hindi rin patas na pagpaligsahin sila ng walang sapat na gantimpala kaya ipinahayag niyang ang sinumang mananalo ay gagawing ambassador. Agad nitong nakuha ang atensyon ng lahat ng miyembro ng royal family dahil isa itong napakataas at kagalang-galang na posisyon. Pagkatapos ng pagpupulong ay magkasamang naglalakad pabalik sina Arnold at Leonard. Sinabi ni Leonard kay Arnold na dapat niyang subukang makuha ang posisyon bilang ambassador.
kaso hindi naniniwala si Arnold na bagay sa kanya ang posisyong iyon dahil ayaw niyang mamahala sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga bansa. Sa tingin niya ay mas bagay ang posisyon kay Leonard at pumayag naman si Leonard na subukan itong makuha. Hindi talaga niya gusto ang ideyang makipagpaligsahan sa sarili nilang mga kapatid pero alam niyang kapag hindi siya lumaban, malalagay sa mahirap na sitwasyon siya at ang lahat ng taong mahalaga sa kanya. Kaya gagawin niya ang lahat upang manalo, gayunpaman ay hindi niya iyon kayang gawin ng mag-isa kaya hiniling niya kay Arnold na patuloy siyang suportahan at makalipas ang ilang sandali ay bumalik si Arnold sa kanyang opisina, labis siyang na-stress dahil malaking problema para sa kanila ang buong festival. Hindi maintindihan ni Finn kung bakit ganoon na lamang ang pag-aalala ni Arnold at para sa kanya, perpektong pagkakataon ito para makilala si Leonard at mapataas ang kanyang posisyon bilang isa sa mga maaaring maging Crown Prince. Totoo man iyon, ipinapaalala ni Arnold na kapag nanalo ang isa sa mga kalaban ni Leonard sa festival, halos mawawala na ang pagkakataon ni Leon na maging Crown Prince at sumang-ayon si Finn na magiging napakalala ng ganoong sitwasyon. Tinanong niya si Arnold kung ano ang dapat nilang gawin, pero wala pa itong maisip na maayos na plano at batay sa impormasyong nakuha ni Si, gaganapin ang paligsahan sa silangang bahagi ng kaharian at ito ay isang lugar kung saan hindi na makontrol ng mga adventurer ang patuloy na pagdami ng mga halimaw. Karaniwan ay dapat matagal nang nagpadala ng mga knight upang ayusin ang ganoong problema, pero hinala ni Arnold na sinadya ng Emperor na pabayaan ang pagdami ng mga halimaw upang magkaroon siya ng dahilan na idaos ang paligsahan. Ang pinakamahirap na bahagi ng lahat ay nakasalalay ng malaki sa swerte ang pagkapanalo at kahit gaano ka pa kalakas, kailangan mo pa ring pumunta sa kagubatan at umasa na makahanap ka ng pambihirang halimaw na maaari mong talunin. Siguradong sisiyasatin ng maaga ng ibang mga team ang lugar upang humanap ng malalakas na halimaw, pero walang sapat na tauhan sina Arnold at Leonard para gawin ang ganoong paghahanda, kaya kakaunti lamang ang kanilang pagpipilian. Kahit makahanap sila ng magandang lugar, walang kasiguraduhang hindi rin matatagpuan ng ibang team ang parehong halimaw kapag nagsimula na ang festival at dahil dito, ang lahat ng planong naiisip ni Arnold ay nakasalalay sa mga pangyayaring hindi niya kayang kontrolin. Iminungkahi ni Finn na gamitin na lamang ni Arnold ang kanyang mahika upang madaling manalo sa buong paligsahan, kaso iginiit ni Arnold na hindi niya iyon magagawa at kapag nalaman ng lahat ang tunay niyang kapangyarihan, masisira ang imahe niya bilang isang walang silbing prinsipe. Magiging mas mahirap para sa kanya na kumilos ng palihim upang tulungan si Leonard na maging emperor, maaari sana siyang kumilos bilang silver at palihim na itaboy ang mga halimaw papunta sa team ni Leonard kapag nagsimula ang festival. Pero binanggit ni Finn na hindi rin niya dapat gawin iyon at kapag pinilit niyang paalisin ang mga halimaw sa kanilang tirahan, baka umatake ang mga ito sa mga taong nakatira sa kalapit na settlement at maraming tao ang maaaring masaktan. Sumang-ayon si Arnold na magiging sobrang padalos-dalos ang ganoong plano, kaya kailangan niyang mag-isip muli ng ibang paraan at samantala ay iginiit ni Sebas kay Arnold na ilang beses nang sinusubukan ng guild na makipag-ugnayan kay Silver, kaya mas mabuting pumunta siya roon upang malaman kung ano ang kailangan nila. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Arnold sa guild bilang si Silver, ipinaalam sa kanya na gusto siyang bigyan ng guild ng isang quest na patayin ang isang mutated Cerberus at ipinaliwanag ng receptionist na isa itong AAA rank na halimaw, natalo na nito ang maraming bihasang party na ipinadala upang harapin ito. Hindi nila maaaring hayaan itong patuloy na gumala dahil oras na lamang ang hinihintay bago ito magdulot ng malaking sakuna. Si Silver lamang ang kasalukuyang nasa kaharian na kayang humarap sa ganoong banta dahil isa siyang double S rank. Dahil napakadelikado ng sitwasyon ay pumayag si Silver na tanggapin ang trabaho, gayunpaman ay medyo naiinis siya dahil nangyari ito habang abala na siya sa paghahanda para sa festival competition. Makalipas ang ilang sandali ay nagtungo si Silver sa lugar kung saan huling nakita ang Cerberus. Nang mapansin siya ng halimaw ay agad itong nagbitaw ng isang malakas na pagsabog kaso madali itong naiwasan ni Silver, nauunawaan niya kung bakit nahihirapan ang mga ordinaryong adventurer laban sa ganoong halimaw dahil hindi biro ang lakas nito. Pero para sa isang tulad niya ay hindi iyon malaking problema, casual na nagbitaw si Silver ng ilang fireball laban dito pero mukhang minamaliit niya ang tibay ng katawan ng Cerberus dahil nanatili itong nakatayo kahit matapos tamaan ng kanyang pag-atake. Ayaw ni Silver na magtagal pa ang laban,
kaya tinaasan niya ang lakas ng kanyang pag-atake at naglabas ng 3 incineration beam sa ibabaw ng Cerberus at dahil dito ay tuluyan itong naging abo, ang natira lamang ay isa sa mga kuko nito. Pinulot ni Silver ang kuko upang dalhin pabalik sa guild bilang patunay na natapos na niya ang misyon, pero biglang dumating ang isang grupo ng mga knight na nakasakay sa kabayo at agad niyang nakilala ang kanilang leader bilang si Elna Armsburg, kaso si Elna ang pinakahuling taong gusto niyang makita dahil talagang ayaw na ayaw niya rito. Tinanong ni Elna si Silver kung siya ba ang may kagagawan sa pagsabog na narinig niya kanina. Malamig namang inamin iyon ni Silver at tinanong kung bakit mahalaga iyon sa kanya at medyo nagtaka si Elna sa paraan ng pakikitungo ni Silver, pero ipinaliwanag niyang nabalitaan niya ang tungkol sa isang Cerberus na nanggugulo sa lugar na iyon kaya't papunta sana siya roon upang patayin ito. Tinanong niya kung napatay na ba ni Silver ang halimaw, ngunit tinawag siya nitong bulag at itinuro na nakatayo siya sa loob ng isang malaking bunganga kasama ang nasunog na labi ng Cerberus, kaya dapat ay malinaw nang napatay na niya ito at nasaktan si Elna sa sinabi ni Silver. Kaya binanggit niya na kamakailan ay tinawag si Silver na Protector of the Empire. Iginiit niyang maaaring ituring iyon bilang isang hamon sa pamilya Armsburg, ginamit niya iyon upang takutin si Silver at pilitin itong humingi ng tawad. Pero iginiit lamang ni Silver na ang mga tao mismo ang nagsimulang tumawag sa kanya sa titulong iyon, wala rin siyang pakialam sa ganoong walang silbing titulo at pagkatapos ay ibinalik niya ang usapan kay Elna. Itinuro niyang sinabi nitong papunta siya roon upang patayin ang Cerberus kahit naglabas na ang guild ng quest para rito. Maaari rin iyong ituring na paghamon ng pamilya Armsburg sa guild at sandaling hindi nakapagsalita si Elna. Binanggit niyang hindi niya intensyong pakialaman ang trabaho ng guild at nag-aalala lamang siya sa mga taong nakatira sa lugar na iyon. Kaso pinigilan siya ng kanyang vice captain na magsalita pa dahil mali pa rin ang kanyang ginawa anuman ang dahilan niya. Iminungkahi nitong bumalik na sila bago pa lumaki ang problema at nag-aatubiling tumalikod si Elna upang umalis, pero sinabi niya kay Silver na pagsisisihan nitong ipinapahiya siya. Nang makaalis na si Elna at ang kanyang mga knight ay nagsimulang magdiwang si Arnold, bata pa lamang sila ay kilala na niya si Elna at iyon ang unang pagkakataong nanalo siya sa isang argumento laban dito, gayunpaman ay naisip niyang baka nasobrahan siya dahil hindi niya sinasadyang magalit si Elna kay Silver. Bumalik si Arnold sa kanyang opisina upang ipagpatuloy ang pagpaplano para sa festival kaso dahil sa pagkikita nila ni Elna. Lalo siyang nag-alala at binanggit ng hari na upang maging patas ang paligsahan, personal siyang magpapadala ng isang knight regiment sa bawat anak niya upang tulungan silang talunin ang anumang halimaw na kanilang mahahanap. Dahil nakita niya si Elna sa lugar na iyon at naisip ni Arnold na baka ito ang knight na itinalaga sa kanya, kaso ayaw niyang maniwala roon at hindi maintindihan ni Sebas kung bakit ayaw ni Arnold na mapasama si Elna sa kanyang team gayong kilala itong isang henyo. 11 taong gulang lamang si Elna nang sumali siya sa Knight Regiment at pagsapit niya ng 14 na taong gulang, naging commander na siya at inamin ni Arnold na napakahusay nga ni Elna, pero talagang ayaw niya sa personalidad nito. Naalala niya noong bata pa sila at niligtas siya ni Elna mula sa mga nang-aapi sa kanya, pero nang makaalis ang mga bully ay sinisigawan siya nito at tinawag siyang mahina at saka binugbog sa ngalan ng pagsasanay, simula noon ay ayaw na ni Arnold na makasama si Elna. Pero malas para sa kanya dahil si Elna nga ang knight na itinalagang tumulong sa kanya, kaya muli siyang mapipilitang makasama ito tulad noong mga bata pa sila at di naman masamang tao si Elna at totoong nag-aalala siya kay Arnold, kaya nang malaman niyang tinatawag itong walang silbing prinsipe ay labis siyang nabahala. Plano niyang tulungan si Arnold na patunayan na mali ang lahat ng kumukutya rito sa pamamagitan ng matinding pagsasanay. Iyon mismo ang kinatatakutan ni Arnold na sabihin niya at nakiusap si Arnold kay Sebas na iligtas siya sa sitwasyon, kaso sa tingin ni Sebas ay makabubuti rin kay Arnold ang kaunting pagsasanay. Kaya hinayaan niyang kaladkarin siya ni Elna. Napilitan tuloy si Arnold na magsanay buong hapon hanggang gabi at pagsapit ng susunod na araw ay masakit ang buong katawan niya at pagod na pagod siya at minamasahe siya ni Finn upang maibsan ang sakit. Ngunit nagtaka ito kung bakit ganoon kalala ang kalagayan ni Arnold matapos lamang ang kaunting pagsasanay. Dahil sa mga nagagawa niya bilang Silver dapat ay mas malakas siya kaysa kay Elna. Ipinaliwanag ni Sebas na nagmumula ang halos lahat ng lakas ni Arnold sa kakayahan niyang gumamit ng ancient magic, ngunit pagdating sa kanyang pisikal na katawan ay mahina talaga siya. Karaniwan niyang ginagamit ang ancient magic upang punan ang kanyang mga kahinaan dahil hindi siya mahusay sa ibang larangan.
Ngunit hindi niya magagamit iyon laban kay Elna dahil mabubunyag ang kanyang lihim na pagkakakilanlan, iyon ang dahilan kung bakit napasama ng ganoon ang kanyang kalagayan. Gayunpaman kahit ayaw niya kay Elna ay naisip ni Arnold na magandang pagkakataon ito, ang dahilan kung bakit ayaw niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang manalo sa festival ay dahil masyado siyang mapapansin ng mga tao. Kaso dahil itinuturing si Elna bilang pinakamalakas na knight sa kaharian at kapag nanalo sila, natural lamang na isipin ng lahat na dahil iyon sa lakas ni Elna at patuloy pa rin siyang mamaliitin ng mga tao, kaya malaya na niyang magagamit ang kanyang kapangyarihan upang manalo. Kinagabihan ay lumabas si Arnold at ginamit ang kanyang mahika upang buksan ang pintuan papunta sa isang lihim na silid sa loob ng mansion, doon niya itinatago ang lahat ng kanyang research material tungkol sa ancient magic. Tinanong niya si Gramps kung hindi ba ito napapagod sa walang tigil na pagsasaliksik tungkol sa ancient magic. Ang maliit na lalaki ay si Gustav at ito ang ninuno sa ikalimang henerasyon ni Arnold. Ang dahilan kung bakit ganyan ang kanyang anyo ay dahil ninakaw ng isang demonyo ang kanyang katawan ilang siglo na ang nakalipas, at bilang resulta ay natrap ang kanyang kaluluwa sa loob ng aklat na ito. Ginamit ng demonyo ang katawan ni Gustav upang maghasik ng kaguluhan sa kabisera ng imperyo, dahil walang nakaalam na demonyo ang may kagagawan nito at inakala ng lahat na sinaunang mahika ang sanhi ng lahat. Mula noon ay ipinagbawal na sa lahat ng miyembro ng maharlikang pamilya ang paggamit ng sinaunang mahika. Dahil dito, napilitan si Arnold na itago na gumagamit siya ng sinaunang mahika pero ipinaliwanag ni Gustav na dapat niyang tingnan ang magandang bahagi ng nangyari. Kung hindi siya nasil sa librong ito ay hindi sana sila nagkakilala at hindi rin sana natutunan ni Arnold ang sinaunang mahika mula sa kanya. Alam ni Gustav na malamang ay naparito si Arnold upang humingi ng payo, kaya tinanong niya kung ano ang problema at ipinaliwanag ni Arnold na kamakailan lamang ay nadamay si Leonard sa labanan para sa trono. Hindi na nagulat si Gustav dahil alam niyang hindi may iwasang madamay ang lahat ng may kakayahang miyembro ng maharlikang pamilya sa labanang iyon at kung hindi ka lalaban pabalik, malaki ang posibilidad na ikaw ang mapatay. Naalala rin ni Gustav na nabanggit noon ni Arnold na kamamatay lang ng unang prinsipe na si Willem. Halos sigurado siyang pinaslang ito at sinabi ni Arnold na namatay si Willem sa digmaan, ayon sa investigasyon ng imperyo at walang anumang palatandaan na siya ay pinaslang. Ngunit hindi naniwala si Gustav at ipinaliwanag niyang kung si Leonard ang ipinadala sa digmaan, siguradong gagawin ni Arnold ang lahat upang maprotektahan ito at ganoon din si Willem, sigurado siyang may mga taong handang ibuwis ang buhay para sa kanya ngunit kahit ganoon ay nabigo silang lahat. Kung wala talagang nakitang ebidensya ang investigasyon ng imperyo, ibig sabihin ay may malaking sabwatan na nagaganap o baka mismong ang emperador ang nasa likod nito at dahil dito, napagtanto ni Arnold na mas magiging mahirap ang pagresolba sa kasong ito kaysa sa inaasahan niya. Pagkatapos ay tinanong niya si Gustav kung may alam itong sinaunang mahika na kayang kontrolin ang mga halimaw. Napansin kasi niyang dumarami ang mga halimaw sa paligid ng kaharian nitong mga nakaraang araw, at pakiramdam niya ay may taong may kagagawan nito. Biglang sumigla si Gustav nang marinig ang tungkol sa sinaunang mahika dahil paborito niya ang usaping iyon, ipinaliwanag niyang may mahika na kayang kontrolin ang isang halimaw, ngunit wala siyang alam na spell na kayang kontrolin ang napakaraming halimaw ng sabay-sabay. Gayunpaman ay may isang mahiwagang kagamitan na tinatawag na hamlan. Kapag hinihipan ito ng isang taong may sapat na lakas ng mahika ay kaya nitong akitin ang napakaraming halimaw sa isang partikular na lugar. Napaisip si Arnold na magiging napakahirap talunin ang kalaban sa paligsahan ng pangangaso ng halimaw kung may gamit itong kayang magtipon ng mga halimaw, at dahil handa pa silang isusugal ang kaligtasan ng kabisera para lang makakaakit ng mga halimaw, pakiramdam niya ay ang tunay nilang pakay ay ang trono. Dahil dito ay naisip ni Arnold na wala nang saysay ang paglalaro ng patas, kaso ay giniit ni Gustav na ganoon din ang sitwasyon ng gumagamit ng hamlan at matagal nang lumilitaw ang mga halimaw malapit sa lungsod bago pa man inanunsyo ang pagdiriwang, ibig sabihin ay may iba pa silang plano para sa mga halimaw at bonus na lamang ang festival. Kinagabihan, naglalakad si Arnold sa pasilyo nang bigla niyang maramdaman na may tao na sumusunod sa kanya at may ideya na siya kung ano ang pakay nito. Para makasiguro ay sinabi niya sa assassin na siya si Arnold ang walang kwentang prinsipe at hindi si Leonard. Binanggit ng assassin na alam niya kung sino si Arnold, ang misyon niya ay tiyaking hindi makakasali si Arnold sa kompetisyon dahil naging malaking banta na ito matapos mapasama si Elna sa kanyang grupo,
pero bago pa man makagalaw ang assassin ay bigla niyang napansin na hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. Lumabas na nakagawa na pala si Arnold ng barrier na nagkulong sa assassin sa kanyang kinatayuan. Hindi alam ng assassin ang gagawin dahil hindi niya inaasahang lalaban si Arnold at maya-maya ay dumating din si Sibos at ipinaalam kay Arnold na nahuli na niya ang 3 pang assassin na kasabwat ng isang ito. Ibig sabihin ay ito na ang huli at sinabi ni Arnold sa assassin na huwag itong mag-alala dahil hindi niya ito papatayin, kahit sa ngayon na kailangan muna nitong sabihin kung sino ang nag-utos sa kanya. Kaso matapang na binanggit ng assassin na hinding-hindi niya ipagkakanulo ang kanyang amo kahit ano pang pagpapahirap ang gawin sa kanya. Ngunit wala namang balak si Arnold na pahirapan ito, gumamit lamang siya ng isang spell na sapilitang nagpahayag ng katotohanan sa assassin at dahil dito, nalaman nilang si Zandra ang nagutos ng pag-atake. Hindi na ikinagulat ni Arnold na kayang gawin iyon ni Zandra. Pero ang katotohanan na kinailangan pa nitong umabot sa ganoong paraan para lamang matiyak ang kanyang panalo ay nagpapahiwatig na malamang ay hindi siya ang taong kumokontrol sa mga halimaw. Lumipas ang kalahating buwan at sa lungsod ng Kill, abala na ang lahat sa paghahanda para sa malaking pagdiriwang at tuwang-tuwa ang mga mamamayan dahil magkakaroon sila ng pagkakataong makita ng personal ang emperador pati na ang mga prinsipe at prinsesa. Habang nag-uusap ang ilang tao at napansin ng isang lalaki na nawawala ang kanyang singsing, habang hinahanap niya ito na may isang maliit at mabalahibong blat na mabilis na tumakbo palayo, samantala ay nasa isang eskinita sina Arnold at Finn. Upang matiyak na walang makakakilala kay Finn, binigyan siya ni Arnold ng isang pares ng salamin na nilagyan niya ng mahika at habang suot niya iyon ay hindi siya makikilala ng kahit sino at pagkatapos noon, namasyal na sina Arnold at Finn sa festival. Masayang-masaya si Finn dahil ngayon lang siya nakaranas ng ganitong kasiyahan, sa katunayan ay nasobrahan pa siya sa pagkain at makalipas ang ilang sandali, nakaupo na lamang siya sa tabi ng fountain habang sumasakit ang kanyang tiyan dahil sa dami ng nakain niyang pagkain mula sa mga tindahan sa kalsada. Sinabihan siya ni Arnold na hindi naman kailangang tikman ang pagkain sa bawat tindahan na madadaanan nila, kaso sinabi ni Finn na parang kawalan ng respeto sa masasarap na pagkain kung hindi man lang niya matitikman ang kahit kaunti sa bawat isa. Maaaring normal lang iyon para kay Arnold dahil noong bata pa siya ay palagi siyang palihim na lumalabas ng kastilyo upang magsaya, pero si Finn ay hindi kailanman nagkaroon ng ganoong pagkakataon at hanggang sa panunood lang siya sa ibang mga batang nagsasaya habang naiinggit sa kanila. Pagkarinig ni Arnold noon, sinabi niyang maaari silang magpahinga muna bago ipagpatuloy ang paglilibot sa festival, pero napansin niya si Leonard na paparating kasama ang kanyang mga kabalyero at mukhang naroon ito para sa opisyal na tungkulin. Napansin din ni Leonard sina Arnold at Finn, kaya nilapitan niya ang mga ito at agad siyang nakilala ng mga tao bilang isa sa mga sikat na prinsipe kaya nasira ang plano ni Arnold na umiwas sa atensyon, tinanong ni Arnold si Leonard kung ano ang ginagawa nito roon. Ipinaliwanag ni Leonard na sunod-sunod ang mga pagnanakaw sa lugar kamakailan ngunit hindi pa rin nahuhuli ang salarin at dahil dito, inatasan ang Knight Regiment na magbantay at hulihin ang magnanakaw at nagulat si Arnold na may magnanakaw pa ring may lakas ng loob na kumilos kahit maraming kabalyero at miyembro ng maharlikang pamilya ang nasa lungsod. Sumang-ayon si Leonard na kakaiba nga ang sitwasyon, maya-maya ay napansin ni Finn na may 2 blat na kumakapit sa kanyang mga paa. Natuwa siya at sinabi niyang napaka-cute ng mga ito at nagtaka kung saan nanggaling ang mga ito. Ngunit ng pag-isipan ni na Arnold at Leonard ay naalala nilang ang mga blat ay likas na naninirahan sa kanlurang bahagi ng imperyo, kaya imposible sanang makita ang mga ito sa silangang bahagi at bigla namang pumasok ang isa sa mga blat sa loob ng damit ni Finn. Habang pilit niya itong inilalabas, isa pang blat ang mabilis na dumampot sa hairpin na personal na ibinigay sa kanya ng emperador at nang makita iyon, agad na naunawaan ni na Arnold at Leonard na ang mga blat ang ginagamit sa sunod-sunod na pagnanakaw sa lungsod. May mga taong kumokontrol sa mga ito upang magnakaw para sa kanila, kahit malaking bagay ang pagkawala ng regalo na personal na ibinigay ng emperador, sigurado si Arnold na hindi magagalit ang emperador kay Finn basta't humingi lamang siya ng paumanhin. Sa katunayan ay mas lalo pa nitong gugustuhing hulihin ang mga magnanakaw. Ngunit mas gusto ni Arnold na huwag nang lumaki pa ang usapin kaya nagpasya sila ni Leonard na sila na mismo ang huhuli sa mga magnanakaw. Humingi naman ng paumanhin si Finn kay Arnold dahil ang balak lang niya ay bigyan ito ng pagkakataong makapagpahinga at magsaya, sa halip ay nadagdagan pa ang problemang kailangan nilang harapin.
Subalit sinabi ni Arnold kay Finn na wala itong dapat ipag-alala dahil ang pagsama nito sa kanya ay nakakatulong talaga upang makapagpahinga siya. Bukod pa rito ay naniniwala siyang hindi magiging mahirap hanapin ang mga magnanakaw kahit mabilis at tuso ang mga blat, mga hayop pa rin ang mga ito kaya madali lang silang malalamangan. Sa tingin ni Arnold ay hindi direktang kinokontrol ang mga blat, ang mga ginagawa nitong pagpasok sa loob ng damit ng isang tao upang manggulo at ang pagnanakaw ng mga alahas ay mga bagay na maaari lamang ituro sa kanila sa pamamagitan ng pagsasanay. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay kung paano na ipadala ng mga blat ang mga ninakaw na gamit sa kanilang amo kahit napakalayo nito. Sigurado si Arnold na hindi magtatagal ang mga magnanakaw malapit sa pinangyarihan ng krimen dahil baka mahuli sila, kaya malamang ay may iba silang paraan upang maihatid sa kanila ang mga ninakaw na alahas. Habang naghahanap si Arnold sa mga eskinita, sa wakas ay nakita niya ang hinahanap niyang palatandaan at tinanong siya ni Finn kung ano iyon, kaya ipinaliwanag niyang isa itong magic recording device. Ayon kay Arnold, malamang na nirecord ng magnanakaw ang tawag ng isang babaeng blat at naglagay ng mga recording device sa iba't ibang bahagi ng daan upang sundan ng mga lalaking blat ang tunog hanggang sa kanilang hideout. Ibig sabihin kung susundan lamang nila ang mga recording device, tiyak na matutunton nila ang kinaroroonan ng mga magnanakaw at matapos ang ilang sandaling paghahanap, nakita ni na Arnold at Finn ang isang blat na pumasok sa loob ng isang bahay. Dahil dito ay napagpasyahan nilang iyon ang pinagtataguan ng buong grupo ng mga magnanakaw, kaya ang natitira na lamang ay ang ipapadakip ang mga ito at upang magawa iyon, nagbihis si Arnold at ginaya ang itsura ni Leonard. Pagkatapos ay nilapitan niya ang dalawang gwardya, sinabi niyang natunton na niya ang pinagtataguan ng mga magnanakaw at kailangan nilang magtipon ng karagdagang mga tauhan upang maaresto ang mga ito. Nagtaka si Finn kung bakit kailangan pang magpanggap ni Arnold bilang si Leonard sa pag-uulat ng kinaroroonan ng mga magnanakaw, dahil dito ay iisipin ng lahat na si Leonard ang nakahuli sa mga ito subalit iyon mismo ang gusto ni Arnold. Alam niyang hindi siya paniniwalaan ng mga kabalyero kung siya mismo ang mag-ulat, bukod pa rito ay makakatulong ang pagkakaroon ng karangalan ni Leonard sa layunin niyang balang araw ay maging emperador ito. Pagkatapos noon, naaresto ang lahat ng magnanakaw at isinama ni Arnold si Finn sa loob upang kunin muli ang kanyang hairpin at mabilis nila itong nakita sa mga nabawi na alahas, pero pinigilan ng mga gwardya si Arnold na nagpapanggap pa rin si Leonard at sinabing hindi niya maaaring galawin ang mga ebidensya dahil kailangan munang isa-isahin ng mga investigador ang lahat ng mga nakuhang gamit. Sa halip, pinatanggal ni Arnold ang salamin ni Finn upang ipakita ang tunay nitong pagkakakilanlan bilang Blammo. Ipinaliwanag niya na magiging malaking iskandalo kung malalaman ng iba na ang hairpin na personal na regalo ng emperador kay Finn ay ninakaw. Tiyak na mapapag-alitan ang mga kabalyero dahil nabigo silang pigilan ang pagnanakaw bago pa iyon nangyari, kaya mas makabubuti sa kanilang magkunwari na wala silang nakita at naunawaan iyon ng mga kabalyero at nangakong itatago ang nangyari. Pagkatapos noon, umalis na sina Arnold at Finn at masaya si Arnold sa naging resulta dahil siguradong lalo pang tataas ang reputasyon ni Leonard, kahit hindi alam ng mga tao kung gaano karami ang ginagawa ni Arnold para sa kanila at ipinahayag ni Finn na hinding-hindi niya iyon malilimutan. Sa katunayan, nangako pa siyang balang araw ay susulat siya ng isang libro tungkol sa lahat ng kabutihang ginawa ni Arnold upang malaman ng buong kaharian kung gaano talaga ito kahusay. Sinubukan naman ni Arnold na pigilan siya at sinabing hindi na kailangan pang gawin iyon. Maya-maya, napansin niya si Elna na nakikipagtalo sa dalawang lalaking nagsimula ng away sa kalye at ayaw muna ni Arnold na makasalamuha si Elna, kaya inilayo niya si Finn at tinanong kung gusto pa nitong maglibot sa mga tindahan at dahil sigurado siyang nagutom na naman ito sa kakalakad at pumayag si Finn, ngunit makalipas lamang ang ilang minuto ay muli na naman siyang nabusog dahil naparami na naman ang kanyang nakain. Sa araw ng pagsisimula ng festival, lahat ng miyembro ng maharlikang pamilya ay binigyan ng espesyal na bracelet na ginawa upang mamonitor ang kanilang lokasyon sa lahat ng oras at maiwasan ang anumang pandaraya. Ayon sa mga patakaran, kailangang manatili ang bawat kalahok sa loob ng 1 kilometro mula sa kanilang regiment captain at kapag lumampas sila sa itinakdang distansya, automatikong masisira ang bracelet at agad silang madi-disqualify. Ginawa ang patakarang ito upang matiyak na lahat ng miyembro ng maharlikang pamilya ay aktibong lalahok sa festival, hindi basta na lang mananatili sa kastilyo habang ang kanilang hukbo ang gumagawa ng lahat ng trabaho. Gayunpaman,
Nagtaka si Leonard dahil inakala niyang hindi na kailangang sumali ang kanyang mga nakababatang kapatid na sina Krista at Rupert dahil masyado pa silang bata. Ipinaliwanag ng advisor na sasali pa rin ang dalawa kaso hindi sila sakop ng distance rule tulad ng iba. Kaya maaari silang manatili sa loob ng kastilyo at magbigay ng mga utos mula roon upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Matapos maipaliwanag ang lahat ng patakaran ay pinayagan ng umalis ang lahat at habang palabas si Arnold, nilapitan siya ni Krista at sinabing may mahalaga itong gustong sabihin. Tinanong ni Arnold kung nakita na naman ba niya ang hinaharap at kinumpirma ito ni Krista. Iginiit niyang malapit ng salakayin ng napakaraming halimaw ang bayan at alam ni Arnold kung gaano katumpak ang kakayahan ni Krista na makita ang hinaharap, kaya nagpasalamat siya sa babala nito at agad siyang dinala sa kanyang silid para masigurong ligtas ito. Pagkatapos ay inutusan niya si Finn na samahan muna si Krista habang may aasikasuhin siya, ngunit hinawakan ni Krista ang kanyang kamay at nakiusap na huwag muna siyang iwan at ipinaalala ni Arnold na mapagkakatiwalaan si Finn at wala siyang dapat ikabahala. Dagdag pa niya ay magaling din si Finn gumawa ng mga merienda dahilan upang pumayag na rin si Krista. Nang matapos iyon opisyal nang nagsimula ang Monster Hunting Festival, at nagsimulang kumilos ang lahat ng hukbo upang makakuha ng puntos at sa unang araw pa lamang ng festival, iniulat ng monitoring room sa Emperor na nakapatay na ang grupo ni Gordon ng 2 Sun Scorpion. Samantala, ang unit naman ni Zandra ay patuloy na sumusulong patungong Hilagang Silangan upang maghanap ng mas malalakas na halimaw. Ang iba pang mga koponan ay unti-unti ring nakakaipon ng puntos ngunit may isang grupo na malayong nangunguna, at iyon ay ang grupo ni Arnold. Malaki na agad ang kanilang lamang sa puntos dahil sa walang sawang pakikipaglaban ni Elna. Walang pag-alinlangang sumugod si Elna sa isang malaking grupo ng Hellhounds na pawang mga AA rank na halimaw at mag-isa niyang tinalo ang lahat ng ito. Sinabihan pa niya ang ibang mga kabalyero na huwag makialam dahil kaya niyang tapusin ang lahat ng mag-isa, pagkatapos ubusin ang mga Hellhounds at agad siyang sumakay muli sa kanyang kabayo upang maghanap pa ng iba pang halimaw, kaso pinigilan siya ni Arnold at binanggit na sapat na ang ginawa niya para sa araw na iyon. Ipinaliwanag ni Arnold na mas mabuting pumunta muna sila sa kalapit na bayan upang magpahinga dahil 3 araw ang itagal ng festival. Wala silang kailangang madadaliin sa pagkuha ng puntos at lalo na't sila na ang nangunguna. Sinubukan pang tumutol ni Elna kaso ipinapaalala ni Arnold na sa buong panahon ng festival, siya ang direktang nakatataas nito kaya wala siyang karapatang suwayan ang kanyang utos at nang tuluyan ng pumayag si Elna na tumigil muna, kitang-kita ang ginhawa ng kanyang mga tauhan dahil buong araw na silang nakaupo at nanunood lamang sa kanya habang siya ang lumalaban. Nang gabing iyon habang umiinom si Arnold sa balcony ng kanyang silid, dumating si Elna dahil gusto niya itong makausap at binanggit ni Elna na umaasa siyang ang festival na ito ang magiging pagkakataon ni Arnold upang mabago ang tingin ng mga tao sa kanya, pero sa nakikita niya ay tila wala man lang itong balak na pagandahin ang kanyang imahe. Sumagot si Arnold na wala naman siyang pambihirang talento at bihira siyang magsumikap o seryosohin ang mga bagay, kaya natural lang na isipin ng lahat na isa lamang siyang walang kwentang prinsipe. Kaso alam ni Elna na ginagawa lamang ni Arnold ang lahat ng iyon para kay Leonard at bilang kambal ni Leonard at habang mas masama ang reputasyon ni Arnold, mas lalo namang namumukod tangi si Leonard sa paningin ng mga tao. Nagulat si Arnold na nahulaan ni Elna ang tunay niyang dahilan, subalit iginiit pa rin niyang kontento na siya sa kasalukuyan niyang kalagayan at pagkatapos ay nakiusap siya kay Elna na lumayo na sa kanya kapag natapos na ang festival. Naisip ni Elna na sinasabi lamang iyon ni Arnold dahil ayaw siya nitong makasama. Pero ipinaliwanag ni Arnold na kamakailan lamang ay may nagtangkang pumatay sa kanya at ang dahilan ay dahil nang italaga si Elna sa kanyang grupo, bigla siyang naging isa sa pinakamalalakas na kandidato para sa unang pwesto at dahil dito, nakita siya ng kanyang mga kapatid bilang malaking banta at ginawa nila ang lahat upang maalis siya. Handa si Arnold na harapin ang anumang panganib na darating, ngunit ayaw niyang madamay din si Elna kaya mas gusto niyang lumayo ito sa kanya at humingi ng paumanhin si Elna dahil hindi niya alam na ang kanyang presensya ay naglalagay pala kay Arnold sa ganitong kahirap na sitwasyon. Pero binanggit ni Arnold na hindi na niya kailangang isipin iyon dahil nagsimula na ang festival, dahil umabot na sila sa puntong ito ay ibibigay na lamang niya ang kanyang buong makakaya at pagsapit ng 3 araw ng festival, katatapos lamang talunin ng grupo ni Arnold ang ilang halimaw sa kagubatan. Nagulat si Elna nang malaman na kahit malaki na ang naging progreso nila sa loob ng 3 araw,
bumagsak pa rin sila sa ikalawang pwesto dahil nalampasan sila ng grupo ni Prinsipe Carlos. Hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari at ayon sa ulat, nakapatay ang grupo ni Carlos ng 2 AAA rank na halimaw at hindi pa rin makapaniwala si Elna dahil kahit hindi mahina ang grupo ni Carlos, siguradong wala silang kakayahang talunin ang mga AAA rank na halimaw. Nang marinig iyon, agad na napagtanto ni Arnold na malamang si Carlos ang gumagamit ng hamlan upang magpatawag ng mga halimaw at wala na siyang maisip na ibang paraan, kung paano ito nakakuha ng napakaraming puntos sa napakaikling panahon. Kaso lalo siyang nabahala sa naisip niyang iyon at kilala niya si Carlos bilang isang taong hindi ganoon katalino upang makabuo ng ganitong plano, ibig sabihin ay may ibang taong kumokontrol at gumagamit lamang sa kanya at maya-maya ay narinig ni Elna ang napakalakas na yabag ng libo-libong halimaw na sabay-sabay na rumaragasa. Agad na naalala ni Arnold ang babala ni Krista tungkol sa nalalapit na pag-atake ng mga halimaw sa lungsod, kaya tinanong niya si Elna kung matukoy nito kung saan papunta ang mga halimaw at matapos makinig ng mabuti, sinabi ni Elna na lahat ng mga halimaw ay patungo sa lungsod na eksakto sa kinatatakutan ni Arnold. Alam niyang hindi kakayanin ng depensa ng lungsod ang ganoong kalaking pag-atake dahil karamihan sa mga kabalyero ay nasa labas pa rin para sa festival. Ang tanging naiwan lamang ay ang personal na mga gwardya ng Emperor. Tinanong ni Arnold si Elna kung handa ba itong bumalik agad sa lungsod upang ipagtanggol ang mga tao kung iuutos niya iyon, walang pag-alinlangang pumayag si Elna at iginiit na ikararangal niya itong gawin. Kaso bago siya umalis, may isang kondisyon si Arnold at ipinangako niya kay Elna na hindi ito dapat mamatay, ganoon din ang kanyang utos sa lahat ng mga tauhan nito dahil ayaw niyang magpadala ng sinuman sa tiyak na kamatayan. Naantig ang lahat sa sobrang pagpapahalaga ni Arnold sa kanilang mga buhay, kaya sabay-sabay silang lumuhad at nangakong makakaligtas silang lahat sa laban at sinabi ni Elna na kailangan na nilang bumalik sa lungsod agad, kaso binanggit ni Arnold na hindi siya sasama. Dahil hindi siya mahusay sumakay ng kabayo, magiging pabigat lamang siya sa kanila kaya sinira niya ang kanyang bracelet at kusa niyang dinesqualify ang sarili sa kompetisyon, dahil dito ay hindi na obligado ang mga kabalyero na manatili sa kanyang tabi. Inutusan ni Arnold ang lahat ng kabalyero na bumalik sa lungsod sa lalong madaling panahon at ipagtanggol ang mga sibilyan gamit ang lahat ng kanilang lakas. Pagkaalis ng mga ito ay muli niyang isinuot ang kanyang disguise bilang silver upang kumilos ng palihim. Samantala sa lungsod ay matapang na nakikipaglaban ang Emperor kasama ang kanyang mga kabalyero upang ipagtanggol ang kanilang nasasakupan. Kahit paulit-ulit siyang hinihikayat ng kanyang mga tauhan na umatras ay mariin niya itong tinanggihan at sinabing hindi siya aalis hanggat hindi ligtas ang buong lungsod. Bigla namang lumitaw sa himpapawid ang dalawang lalaki habang pinagtatawanan ang hirap na dinaranas ng Emperor at ng kanyang mga kabalyero. Hiniling ng Emperor na ipakilala nila ang kanilang mga sarili at sinabi ng dalawa na ang kanilang mga pangalan ay Sam at Dean. Sila ay dalawang vampira na pinalayas mismo ng kanilang kapwa-vampira dahil sa napakarami nilang kasuklam-suklam na krimen, dahil sa tindi ng kanilang kasamaan at naglabas pa ang Adventurer Guild ng S-rank bounty para sa kanilang pagkakahuli. Ipinaliwanag ni Sam at Dean na gusto nilang bumawi matapos silang itaboy ng kanilang sariling lahi, kaso dahil hindi nila kayang kalabanan ang mga vampirang nagpatalsik sa kanila at ibinuhos na lamang nila ang kanilang galit sa imperyo dahil tumulong ito noon sa pangangaso sa kanila. Ipinapaalala ng Emperor na matagal nang nangyari ang insidenteng iyon at ang dating Emperor ang gumawa ng desisyong iyon at hindi siya, kaso wala nang pakialam sina Sam at Dean at ang gusto lang nila ay pumatay ng mga tao, kaya sinabi nilang hindi sila titigil hanggat hindi nila tuluyang winawasak ang buong lungsod. Kaagad silang naglabas ng malakas na magic attack patungo sa Emperor, pero bago pa ito tumama ay dumating si Elna sa tamang oras at hinarang ang pag-atake at masayang nakita ng Emperor si Elna. Kaso nagtaka siya kung paano ito nakabalik ng ganoon kabilis dahil ang alam niya ay kasama nito si Arnold. Humingi ng paumanhin si Elna at iginiit na napilitan siyang iwan ang kanyang tungkulin na bantayan si Arnold. Nang marinig iyon ay agad na naisip ng Emperor na si Arnold mismo ang nagpadala kay Elna upang tulungan silang ipagtanggol ang lungsod, dahil dito ay lalo siyang ipinagmamalaki ang kanyang anak. Agad na tumalon si Elna sa himpapawid upang salakayin sina Sam at Dean kaso sa mismong sandaling iyon, dumating si Prinsipe Carlos na mabilis na nakasakay sa kanyang kabayo dahil gusto niyang siya ang maging tagapagligtas ng lungsod at kilalanin na bayani. Lumabas ang katotohanan na nakipagkasundo pala si Carlos kina Sam at Dean,
Ang plano nila ay magpapanggap ang dalawang vampira na umatras upang magmukhang si Carlos ang nagligtas sa lungsod. Pero mula pa sa simula ay wala namang balak sina Sam at Dean na tuparin ang kanilang kasunduan at sa halip, basta na lamang nilang pinabagsak si Carlos mula sa kanyang kabayo habang kinukutsa siya dahil hindi nito napagtantong niloloko lamang siya sa simula pa lang. Samantala ay nagpakita si Arnold sa harap ni Leonard bilang Silver. Nakita niyang papunta rin si Leonard sa lungsod upang tumulong sa laban pero pinigilan siya ni Silver at binanggit na kung pupunta siya ngayon, ilalagay lamang niya sa panganib ang kanyang sarili at ang kanyang mga tauhan dahil hindi nila kakayanin na harapin ang napakaraming halimaw ng sila lang. Gayunpaman ay iginiit ni Silver na mayroon siyang plano upang malutas ang sitwasyon, pero kailangan ng matinding determinasyon ni Leonard dahil maaaring malagay siya sa alanganin kapag isinagawa nila ito. Sumagot si Leonard na wala siyang pakialam sa maaaring mangyari sa kanya basta't maprotektahan lamang niya ang mga tao at ipinaliwanag ni Silver ang kanyang plano. Gusto niyang humiling si Leonard ng mga reinforcement mula sa mga karatig na lungsod. Kaso bilang prinsipe ay wala pa rin siyang awtoridad na magbigay ng ganoong utos, kaya maaaring magkaroon siya ng problema kapag ginawa niya ito at isa sa mga tauhan ni Leonard ang nagsabi na kahit humingi sila ng tulong, aabutin pa ng ilang araw bago maipon ang ganoong karami na sundalo at makarating sila sa lungsod kaya sa tingin niya ay hindi ito uobra. Subalit iginiit ni Silver na mayroon na siyang solusyon, magbubukas siya ng ilang transfer gate upang agad na may hatid ang mga kabalyero sa lugar ng labanan at ang tanging kailangan na lamang gawin ni Leonard ay kumbinsihin silang tumulong, dahil gagana lamang ang plano kung kusang loob silang sasama. Pagkatapos noon ay agad na itineleport ni Silver si Leonard at ang kanyang mga tauhan sa battlefield, kasunod nito ay nagbukas siya ng mga portal na konektado sa 6 na magkakaibang lungsod at pinalakas pa niya ang boses ni Leonard upang marinig ito ng lahat ng tao sa mga lugar na iyon. Nagbigay ng talumpati si Leonard at nakiusap sa lahat ng kabalyerong maaaring tumulong, binanggit niyang kasalukuyang inaatake ang lungsod ng Kill at kailangan nila ng lahat ng tulong na maaari nilang makuha. Tiniyak din niya na siya ang sasalo ng buong responsibilidad sa desisyong ito, kaya hindi dapat matakot ang sino man na maparusahan dahil sa pag-alis ng walang utos mula sa kanilang mga nakatataas. Isa-isang nagsimulang dumaan sa mga portal ang mga sundalo, lahat sila ay naantig sa panawagan ni Leonard at kusang loob na nagpa siyang lumaban sa kanyang tabi at sa huli, umabot sa halos 3,000 sundalo ang nagtipon at sa ganoong kalaking bilang, nagkaroon sila ng pag-asang mailigtas ang lungsod. Nagpasalamat si Leonard kay Silver dahil hindi sana naging posible ang lahat ng ito kung wala ang kanyang tulong, kaso sinabi ni Silver na ginawa lamang niya ang nararapat bilang isang adventurer, idinagdag pa niyang marami pa silang kailangang gawin kung nais nilang mailigtas ang Kill kaya kailangan na nilang kumilos agad.